Tiing bagang na hinarap ni Cedric si Neil. Huwag ka nang umasa na babalikan ka pa ni Micah. Akin na siya at wala ka nang magagawa pa. Mabilis na hinablot ni Neil ang braso ni Cedric. Teka, sandali lang. Akala ko ba kasunduan lang yan? Patapos tong ginawa mo, sa tingin mo papayag pa ako na balikan ka niya? Napailing si Cedric at bahagyang ngumiti. Hindi ako magsasawalang kibulang sa nakita ko. Makakarating sa pamilya ni Micah ang lahat ng to. Anya, sabay hila kay Micah palabas. Micah! Bumalik ka rito! Sigaw ni Neil. Pero hindi na ito nilingon ni Micah. Napahaplos na lang ito ng mariin sa muka. Sabay tadyak sa pader. Buisit, bulalas nito. Madilim ang mukha ni Cedric habang binabaybay nila ang gilid ng kalsada. Kanina niya pa pilit kinakalma ang sarili. Yun ba yung lalaking pinagmamalaki mo sa akin? Yung lalaking mahal mo? Hindi nakatiis na tanong niya. Hindi sumagot si Micah na nooy nakatungulang ang ulo sa lupa habang naglalakad sila. Tingnan mo nga yung nangyari sa'yo. Gawain ba yan ng matinong tao? Muling tanong ni Cedric nang makapasok sila sa kotse. Napaiyak si Micah sabay yakap sa kanya. Layo mo na ako rito, please. Bulong ng dalaga. Bumitaw si Cedric sa pagkakayakap kay Micah at saka ito tumango. Baka sa mukha ang pag-alala na tiniyo niya ang luha sa pisngi niyang dalaga. Dadalhin mo na kita sa ospital para matingnan niya mga sugat mo. Malumanay na ang boses na sabi niya. Bahagya lang namang tumango ang dalaga. Agad na napasugod ang pamilya ni Micah sa ospital. Matapos ipaalam ni Cedric ang nangyari. Cedric, kumusta ang laki na anak ko? Humahangos na tanong ng ama ni Micah. Nang madatnan siya sa bungad ng ospital. Okay naman po siya, tito. Okay naman po yung resulta ng x-ray niya. Nililinisan lang po yung sugat niya pagkatapos pwede na siyang umuwi. Inabot ni Cedric ang kamay ng ama ni Micah at saka siya nagmano. Pagkatapos ay sinalubong niya ang ina at lolo ni Micah na nooy magkaagapay sa paglalakad. Mano po tita, mano po lo, Anya. Nang abutin niya ang mga kamay ng mga ito. Mabuti na nakita mo si Micah, kung hindi baka kung ano nang nangyari sa anak ko. Tita, pasensya na, hindi ko po agad nasabi sa inyo. Ilang araw na pong tumutuloy sa bahay ko si Micah. Tila nagliwanag ang mga mata ng lolo ni Micah. Talaga? Ibig bang sabihin, nagkaayos na kayo? Opo, lolo. Payag na po siyang ituloy ang kasal. Sa narinig ay agad dinukot ng matanda ang cellphone sa bulsa at saka tumalikod sa kanila. Hello, kumpadre. May magandang balita ako sa'yo. Pumayag na ang apo ko na ikasal sa apo mo. Oo. Tuloy na ang pagiging magbalae natin. Napangiti na lang sila, sabay na pailing. Pagpasensyahan mo na si Papa Cedric. Kanina lang galit na galit siya nang malaman ang nangyari kay Micah. Ngayon tuwang-tuwa na siya. Natatawang sabi ng mama ni Micah. Napangiti na lang si Cedric. Okay lang po, tita. Sabay-sabay silang pumunta sa emergency room kung saan naroroon si Micah. Pero hindi pa halos na isasara ni Cedric ang pinto. Agad nang bumanat ang lolo ni Micah. So paano mga apo? Kailan ba ang kasal? Napahimas sa batok si Cedric. Lo, pwede ho bang bigyan niyo pa kami ng time para mas makilala pa ang isa't isa? Kunway hirit ng binata. Oo nga naman pa. Bigyan pa natin sila ng time para mas kilalanin ng isa't isa. Sagot ng ama ni Micah. O siya, sige. Payag ako. Basta wala nang atrasan to, ha? Ipapamalita ko na sa mga mista ko to. Mika apo, umayos ka, ha? Huwag mo na ulit akong papahiya. Tumingin si Micah sa lolo niya at saka ngumiti. Sorry po, lolo. Hindi na po mauulit yon. Nakangiting sabi niya. Doon ka na lang ulit sa bahay ni Cedric tumuloy. Ipadadala na lang namin ang mga gamit mo doon. Po? Kunot ang noong tanong ni Micah. O bakit? Hindi ba't sabi niyo gusto niyong mas makilala pa ang isa't isa? Yan,
Bibigyan ko kayo ng pagkakataong kilalanin ng isa't isa. Mas okay yung magsama na kayong dalawa habang naghihintay sa petsa ng kasal. May tiwala naman ako sa inyo ni Cedric. Alam kong wala kayong gagawin na ikakasama ng pamilya natin. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko naman po ang limitasyon ko, Lo. Good. So paano? Mauna na ako sa inyo. Magkakape pa kami ng mga mista ko. Anang matanda, sabay halik sa noo ni Micah. Pa, kadarating-dating lang natin. Paalala ng mama ni Micah. Ayos lang yan. Maayos naman ang apo ko. Mabuti pa, umuwi na rin kayong dalawa. Huwag niyong abalahin ang mga bata rito. Anang matanda, na nooy tumalikod na. Pa, akala ko ba ikaw ang mag-aasikaso sa kaso ng apo mo? Ayos na, naiutos ko na. Anang matanda, sabay senyas ng kamay. Baka sa mga oras na to, dinadampot na ang gagong yun. Napangiti na lang sila habang sinusundan ng tingin ang papaalis na matanda. Nang makalabas sa ospital, agad na idiniretso ni Cedric sa bahay si Micah. Doon na lang kayo ni Miggy sa kwarto ko para natitingnan-tingnan ko kayo. Aniya habang inaalalayan si Micah pababa ng sasakyan. Ramdam na rin kasi nito ang sakit ng kasukasuan. Matapos itong sakyan ni Neil. Hindi na, mas komportable ako sa kwarto ni Miggy. Kung ayaw mo, ako na lang ang lilipat. Biglang tumigil sa paglalakad si Micah at tumingin sa kanya. Ayoko nga. Doon ka na lang sa kwarto mo. Huwag ka nang umapila, hindi ka rin naman mananalo sa akin. Ani Cedric sabay buhat sa kanya. Cedric, ano ba? Ibaba mo nga ako. Mas okay na to para mapabilis tayo. Napatigil sa ginagawa ang mga kasambahay nang bumukas ang pinto at iluwa ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makitang karga-karga ni Cedric si Micah. Okay na, ibaba mo na ako rito. Mainang sabi ni Micah. Pero hindi siya pinansin ng binata. Sa itaas ka na magpahinga, huwag kang makulit. Wala nang nagawa ang dalaga, na nooy napasubsob na lang sa dibdib ni Cedric sa sobrang hiya. Nasa tuktok na sila ng hagdan nang matanaw sila ni Manang. Anong nangyari? Bakit karga-karga ni Cedric si Micah? Agad nitong tanong. Hindi nga rin po namin alam eh. Para pong may pasa si Ate Micah. Bulong ni Joy. Napakunot ang noo ng matanda. Pasa? Teka nga, akyatin ko. Dali-daling sumunod si Manang sa itaas at saka ito nag-usisa. Cedric, ano bang nangyari ha? Hindi pa nakakasagot si Cedric nang mapasulyap si Manang kay Micah. Sus Mariosep, bulalas nito. Dapat na pani ang mukha mo? Sino may gawa niya sa'yo? Ginulpi po ng magaling niyang boyfriend. Ani Cedric habang inaayos sa pagkakahiga si Micah. Alam na ba yan ang pamilya niya? Muling tanong ng matanda. Oo, nagkita-kita ho kami sa ospital kanina. Naiiling na naupo si Manang sa tabi ni Micah at saka nito sinalat-salat ang pisngi ng dalaga. Diyos ko, mabuti na lang at habang maaga nalaman mo na ang totoong ugali ng lalaking yun. Napatingin si Micah kay Cedric na tila nagtatanong at agad naman itong nagpaliwanag. Nabanggit ko kay Manang kagabi ang tungkol sa boyfriend mo. Manang, hindi na ho dapat malaman ng ibang kasambahay ang nangyari kay Micah. Ako na lang ho ang bahalang mag-asikaso sa kanya. Ani Cedric nang tumingin ng sa matanda. Paanong hindi? Nakita nga nila yung mata ni Micah. Hayaan mo't pagsasabihan ko na lang ang mga yon. Teka, kukuha ko ng gamit para malinis yung sugat ni Micah. Hindi na ho. Nalinisan na ho kanina yan sa ospital. Ganun ba? Pagkain, gusto niyo paakyatan ko kayo? Wala pa po akong gana. Salamat na lang po. Mahinang sagot ni Micah. Nang makaalis si Manang, naupo si Cedric sa tabi ni Micah at sa kanya sinalat ang noo nito. Hindi ka ba nilalagnat? Manambingan tinig na tanong niya. Inabot niya ang braso nito at sa kanya sinipat. Hindi na ba masakit ang mga to? Muling tanong niya habang nakatingin sa mga galos ni Micah. Naramdaman niya ang pagtitig ni Micah sa kanya, kaya bahagya siyang napangiti. Baka matunaw ako niyan. Hindi tumitinging sabi niya. Tila napapaso na agad na binawi ni Micah ang kamay at saka siya nito tinalikuran. Natawa naman si Cedric
Nanoy agad na umikot sa kabilang gilid ng kama at saka muling naupo paharap sa dalaga. Pilit iniiwas ni Micah ang mukha sa kanya. Pero hinawakan niya ang pisngi nito at saka niya ito tiningnan sa mga mata. Nagsisisi ka na ba na iniwan mo ko noon? Hindi nakaimik si Micah. Nanoy napatitig na lang sa kanya.